PDEA director. Diba, imagine, oo, they are the, alam mo yon, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Meron siya Anthony Bonaparte na ano, di ba? Na hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan, handa ho ang legal team nitong si Vice President Sara Duterte para harapin yung impeachment na yan. Yan hong pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pasadahan din ho natin ng mabilisan yung naging kwentuhan nitong si Binibining Maharlika at ng ating iniidolong si Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho muna natin itong ating mga makabagong Gabriela Silang ika nga. Eto ho mga kababayan, unahin na ho muna natin itong pinaka-latest kaugnay dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin to. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Malamang sa malamang ho mga kababayan, karamihan ho sa mga pumila na yan, gusto lang ho makadaupang palad etong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit tayo naman ho siguro mga kababayan, makikipila-pila tayo dyan, no? Para makita lang ho natin itong si Tatay Digong. Linya din na lananad mig linya ba? Di sa kang Digong, kang Duterte. Pinaskuhan ni President ni Rodrigo Duterte. So first time niyo mo karon dili? Kadua wara. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30 ma'am, sa humama ma'am. So first time niyo karon? Yes ma'am. Experience lang usay madawat ron. Gidala na ako ma'am kay nagpila, nagtiyaga lang pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya 2 kilometrong pila para makita lang ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Ganyan ho karami ang pumila para maka-shake hands at makahingi na rin ng aginaldo, pamasko dito kay Tatay Digong at dito kay Vice President Sara Duterte. Mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawa to. Ang nakakatuwa ko kasi dito mga kababayan, kahit ho hindi tumatakbo itong si Vice President Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagka-mayor dyan sa Davao City, talaga hong naging tradisyon na ho ng mga Davaoenyo na pagkasasapit ang araw ng Kapaskuhan, talagang binibisita ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase ho, talagang mahal na mahal ho itong si Tatay Diggs. Meron nga ho tayong nakasabay kanina, ibang klase. Taga Davao ho sila, pag hindi na ho sila dapat tanungin kung suportado ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka Davao, automatic Duterte ho. At talagang proud na proud ho sila sa kanilang lugar dyan. Ang sabi ho nila, pasyal kayo doon, maganda sa Davao. Ganun ho yung mga residente dyan sa Davao. Talagang sobrang mahal na mahal ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang pamaskong ayuda. Pamaskong ayuda. Diba? Ang galing ho nilang ang galing ho nilang gumawa ng i-twist yung mga kaganapan, 'di ba? Ganyan ho sila sa mainstream media.
Kaya ho tinatalakay ho natin yan para mapakita natin sa ating mga kababayan kung paano nila manipulahin ang utak ng ating mga kababayan. Pamaskong ayuda. Hindi ba pwedeng yung aginaldo ng mga Duterte? Talagang ayuda. Dahil walang humpay ang pamimigay na ayuda ng administrasyon na to, dapat makaladkad din ng mga Duterte para ika nga nila pare-parehas lang na namimigay ng ayuda. Pero ang katotohanan ho dyan mga kababayan, tradisyon na ho yan ng mga Dabawenyo na binibisita yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte pag sumasapit ang Kapaskuhan. Tuloy ho natin. Kadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon. Pulse Asia. Galing na ho mismo dito sa reporter. Buti itong si VP Sara tinatanong nyo dahil tinatanong nyo siya kaugnay sa kanyang trust and performance rating. Pero itong si Bongbong Marcos walang nagtatanong sa kanya. Di ba? Hindi ho balanse ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang binabanatan lang madalas, lalo na itong mga mainstream media na to, si VP Sara. Tinatanong kaugnay sa pagbaba ng trust at approval rating si VP Sara. Pero itong si Marcos Jr., hindi ho tinatanong. Sobrang tahimik ko. Wala hong naghahahas na magtanong kay Marcos Jr. kaugnay ng mga ganyang klaseng nangyayari ngayon sa kanilang mga trust at performance rating. Nalalabuan lang ho tayo minsan dito sa mga ganitong klaseng report. Ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo ang pang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Pagdating naman sa tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin Nako, yariho kayo dyan. Ayun, ho kasi, nasa tayo, nasa galaan tayo, ika nga. Kaya hindi ho tayo updated. Sabay-sabay ho tayong na-update ngayon. Pag nakita ho natin, sabay react na lang ho, ganun ho ang nangyayari ngayong mga panahon na to. No? Di ho natin alam na nagpresenta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang maging defense lawyer nitong si Vice President Sara Duterte. Napakaganda ho ng mangyayari na yan. Kung sakaling matutuloy yung impeachment. Pero kung tayo ho tatanungin, tuloy na ho yan. Kumbaga done deal na yan. Kaya nga ho yung kaliwat kanan na pagkilos para kundinahin yung kabalintunaan ng mga congressman na yan, talaga hong kasado na ika nga. Dahil dandil na ho yung yung impeachment na yan. Talaga hong itutuloy-tuloy ho nila yan. Mapupunta ho sa Senado yan. Kaya pinaghahandaan na ho nila Mantakan nyo ho mga kababayan, napakalaking religious group at iba't ibang mga religious group pa ang nagpahayag. Nasasama sila sa mangyayaring malawakang pagkilos na yan para sa pagsang-ayon dito doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos na itigil yung impeachment na yan. Pero hindi ho nakikinig ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, kanino pa ho kumpas yan kung sakaling ituloy yung impeachment na yan? Hindi lang ho kay Tambaluslos. Malaki ho ang partisipasyon ng Malacanang dyan sa mangyayaring impeachment na yan. Yan ho ang sigurado natin dyan. Tuloy. Din siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril. Ayun na nga mga kababayan, napakagandang balita ho no kung sakaling itong si Tatay Digong kasama sa team nitong si Vice President Sara Duterte sa mga abogadong didepensa sa kanya dyan sa impeachment na yan. Tayo ay natutuwa, grabe naman ho yan. Isa hong mahusay na abogado yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Kaya sa tingin ho natin,
kung sino man yung mga magiging prosecution na diyan sa impeachment na yan. Kasi alam natin manggagaling sa House of Representatives yan. Sino hong maitatapat ho nila diyan sa House of Representatives dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yang galing ho niyan, ha, yung experience, talaga namang wala hong makakatumbas kay Tatay Digong. Kahit sinong itapat diyan sa magiging kalaban ni VP Sara diyan sa impeachment na yan. Rekta ho tayo. Ito na nga ho ba sinasabi natin ang ating mga makabagong Gabriela Silang, itong si Ma'am Cathy Binag at itong si Binibining Maharlika. Palakpakan ho muna natin itong talaga namang grabe ho. Talagang kitang-kita ho ang Merry Christmas sa pagmumukha nitong dalawang ali na to. Talagang napakagaganda. Ito, umpisahan na ho natin. Mga away-away, di ba? Naku, Lalo naku. nasa loob ng Malacanang. Talagang grabe. Naku, yan na nga ba? Oo. Alam mo, nung nag-text ka sa akin, kanina ba yon, tungkol kay Lagda. Yes. So, alam mo rin ba na sinisante na siya? Hindi siya, hindi siya official na sinisante. Pero sinisante na siya according to my puting ahas dahil nga sa issue niya sa BARM na paghimasok niya doon. At syempre, Merry Christmas ho muna pala dito kay Binibining Maharlika. Di ho natin siya mabate wala ho tayong contact niyan Binibining Maharlika, Merry Christmas. Mag-ingat ho kayo dyan sa Jamaica, no? Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat ho. again, yung issue nila sa kamkaman ng pera ng bayan. Well, nabalita ako yung Uy, baka ma-misinterpret nila yung maraming salamat po. Nagpapasalamat ho tayo sa ginagawa niya, ha? Ginagawa niyang pag-iingay, ha, para mabuksan yung kaisipan ng iba sa mga government official sa ating bansa. Napakalaking bagay ho niyang ginagawa na yan nitong si Binibining Maharlika. Itong si Ma'am Cathy Binag, sa totoo lang, kahit manahimik na ho yung dalawa na yan, di ba? Ito, nakaano na yan American citizen na ho yan si Binibining Maharlika. Yang si Ma'am Cathy Binag, big time ho yan. No? Kahit kahit manahimik na sila sa buhay nila, wag na ho silang makialam dito sa politika na to. Ang dahil lamang ho sa pagmamahal nila sa ating mga kababayan, sa ating bansa, hanggang sa ngayon, kahit na stable na ho yung mga pamumuhay nila, talagang nakikibaka pa rin ho sila para magkaroon tayo ng malinis na pamahalaan. Tuloy ho natin. Maraming salamat dito sa dalawa na to. Mahusay. Saludo ho tayo dyan, no? Talagang isang matikas na saludo para kay Binibining Maharlika at dito kay Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho natin. Nabalita ako, may nagsabi sa akin noon, like, I think 2 weeks or 3 weeks after yung nangyari sa BARM, may nagsabi, tumawag sa akin. Tapos sabi nga raw, ang sabi ng puting bubuyog. Naku po. Ayun, bubuyog na. Si Senator Amy daw lumipad doon para makipag-usap. Naku po. Siya raw yung nakipag-usap. Tama siya, nakipag-usap siya doon. So, ibig sabihin, inatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So, it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Manga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview sa media, correct. Yung regarding sa national budget, correct. Dapat daw i-double check ng kapatid nyo o aralin. Kaya nga di ba galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun tapos behind the scene, inaatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede nyong ayusin sa BARM. Dahil sukang-suka na yung mga taga-BARM, kay Lagdameo dahil sa pakikialam niya at sa sa issue ng corruption or interest niya. Grabe naman yan, Senator Amy. Kaya naman ho pala. Naknanto ko, oo. Talagang kaya naman ho pala pumunta ng Malacanang. Meron pa kayong nalalaman na sana madinig na ang boses naming sabay-sabay dito sa budget na to. Maraming nananawagan sa ating mga kababayan na ayusin netong si President Marcos o kung ano man ibalik diyan sa Bicameral Conference Committee. Pwede naman ho palang puntahan sa Malacanang at kausapin niya yung kapatid. Napakarami pa hong dramatization, napakarami pa yung cheche bureche, no? Shoutout pala dito kay Madam Pamela. Madam Pamela, kumusta ho ang Pasko nyo, ha? Sir Marlon, kumusta ho Pasko nyo? Yung aginaldo ho natin dito sa dalawa na to, wala pa no? Hinihintay natin yung aginaldo natin. Sabi nitong si Ma'am Pamela, magpapalugaw daw siya. Magpapa-arroz caldo daw ho siya. Ano kaya lasa ng arroz caldo na yan?
vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? So, if, may maganda silang relasyon, para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara si BBM para maging tandem sila as VP and president. Dapat, kung kaya niyang gawin yon before, kaya niya din gawin ngayon. Diba? Kasi imposible na, ako naniniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid, pero after all, dapat siya yung maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin itong mga issue sa bangag-bangag, dapat siya din nagko-call na ang tawag niya, yung bunsong kapatid sa Ilocano, I forgot. Ading. Magpa-hair follicle test na tayo buong pamilya natin. Para matigil na to. Diba? Ako, kung ganun gagawin ko. Tigilan na wag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. Diba? Kaya nagkakagulo ng mga tao. So, to put an end on this, dapat, sila, okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito gawin nila hair follicle. Punta sa Singapore. No, diba? Kasi kung nababayaran ng doctors, diba? Correct. Tama naman ho. You're right. So, Singapore, bawal na bawal yan eh. So, let's... Napakaganda ho nung mungkahi na yon itong si Ma'am Cathy Binag. Kung gagawin niyang hair follicle test na yan, dapat ho sa Singapore para talagang kumbaga transparent, no? Hindi basta-bastang matatampered o maiimpluwensyahan yung magiging resulta ng hair follicle test na yan. Ayos yung idea na yon. Huwag na yung sabayan tapos mag-hire ng ilang mga hospital para magsiyasat dyan sa mga specimen na ibibigay o yung mga sample na ibibigay para dyan sa hair follicle test na yan. Rekta na ho tayo sa Singapore para talagang malinis, ika nga. No? Mahirap na ho kasi. Lahat na lang ho impeachment nga ho, nababraso nila, hair follicle test pa kaya? Resulta pa kaya ng hair follicle test, di ba? Let's all go to Singapore. Yes, kasi alam ko sa Singapore maraming mga nahaharang dyan ng mga big Gurgur sis! Gurgur ang mga drug dealers and everything. Oo. Dapat pala si Bangag, no? Pag tungtong pa lang sa Singapore, gurgur na. The moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganun pa man, sister, since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Tika muna, bago tayo mag-light-light, may nag-text sa akin na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. According to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. Sabi naman, wala namang problema kung magpumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. Baka may kalderong activity na naman. Well, malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. Diba, para hindi maduling sa kalasingan. Kailangan, diba? Masarap tumira, diba? Exactly. Party-party. Kaya tayo tumaba. Para sa isa lamang, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng ating mga palangga. Kasi tignan mo, January, confirmed, the INC at iba pang mga groups, mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumulong na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw, you know that already. So yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil sister, nung nagkakilala tayo ng July tayo nagkakilala nung pumunta ko itong pagkaroon video na to So yun na nga, since 2022, ang dami talaga natin mga kababayan na nagsisiwalat, not only me, mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito.
Yeah. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na mga expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila, at ibang mga religious group, at yung mga kababayan natin, OFW, lalo na yan, na talagang something wrong with the bangags, right? Correct. Yeah, may nag-message si Jessica Layos TV. Sana ano raw ang email ko. Ay, naku, baka love letter yan. Oo, bibigay ko sa'yo, walang problema. Oo. Jessica Naku. Layos TV, Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang dali-dali naman tandaan. Oo, di ba? Maano nga itong si Ma'am Cathy Binag, ma-email nga ho ito. Idolo ho natin yan yung si Ma'am Cathy B. Napakahusay at napakatapang niyang ali na yan. Tuloy. Binag, parang lucky number, no? Oo, Hindi ka public email ko naman yan. So, okay lang. Okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan better. Sa PCSO. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo nang may pakinabang naman. Tapos idodonate natin sa taong bayan. Kasi hindi tayo tumataya ng loto. Yun yung problema. Sis, actually, meron tayong options. Ako, meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo, hindi lang 1 milyon. Baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kaya pwede ako maging bagman ni Lisa Tanas. But we chose not to be part of the kawatans, right? Di ba, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. Oh, di ba? And again, I'm going back there yung sa INC na rally sa January 13 na matutuloy na. Kasi, Naku po, meron ho tayong nakita dito kay Sir EB. Meron ho tayong nakita kay Sir EB. Next video na ho natin yun, matindi ho. Talagang kailangan ho nating balagbagin yung issue na yun. Ako, nabasa lang ho natin, nag-scroll ho kasi tayo habang pinapakinggan itong dalawang napakagandang ali, no? Talagang baka magalit itong si Ma'am Cathy at itong si Binibining Maharlika. Ali. O ito, dalawang magandang dalaginding. Ayan. apparently kasi at first may nag-post noon, 'di ba? Na in advance yung post before i-announce ng INC, which is today alam ko sa kanilang pagsamba, in-announce na nila 'yon. Kasi ang ayaw lang natin kasi na mapangunahan or either like we don't have the right to do it also, right? Even though meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasing nag-post na ang sabi niya, a rally for injustice, ginastify niya yon. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko, hindi po about injustice, it's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which is totoo naman. Kasi ang panawagan naman talaga ng INC is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo ng tirahin si Sara, VP Sara. Dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mangbuli. Diba? Kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yung mandate nila, oo. Exactly. Correct. So yun lang, sabi ko nga, wala namang problema, matutuloy yung 13, pero wag nyo lang babahiran ng, ano mo yun, dadagdagan nyo ng wording na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, di ba? Wag na tayong gumatong, di ba? Na kung ano man, hayaan natin sila. Pagdating ng 13, if you want to support, let's support them. Let's pray with them, di ba? Tapos from there, let's see what will happen, di ba? Ganun lang naman yun. Magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan. Correct. Yan noon pa hong pumutok yung yung balita na magkakaroon ng malawakang pagkilos ang mga kababayan nating INC. Yun na una natin sinabi diyan na walang maglalabas ng kung ano-anong mga streamer o tarpaulin diyan. Kung ano lang yung diwa ng kanilang paglabas sa kalye, yung kanilang pinaglalaban o yung kanilang tinatayuan kung bakit sila lumabas sa kalye, yun lang ho ang ating suportahan. Huwag ho tayo magdagdag. Kung gusto nyo magdagdag, sa ibang araw ho yun. Magpakasasa ho kayo, magpakasawa ho kayo. Ilabas nyo yung mga tarpaulin na gusto nyo ilabas. Pero pagka sumama lang ho tayo sa prayer rally ng INC, kung ano lang ho yung diwa ng kanilang pinaglalaban, dahilan ng kanilang paglabas sa kalye, makiisa ho tayo doon. Respetuhin ho natin. Again, baka
imbis na makabuti, ang ginagawa na yan, mabulilyaso pa ho yan. Maging masama pa, ang gagawing pagsuporta ng INC doon sa sinabi nitong si PBBM na itigil yung impeachment na yan. Kung sakaling merong maglalabas ng tarpaulin na BBM resign, mga ganun tarpaulin, wag ho natin haluan. Kung ano lang yung pinaglalaban ng INC, doon lang ho tayo. Wag ho tayong lalampas doon, ika nga. Isang malaking grupo, tama yun. Diba? Approve. At saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko ng puting ahas na ngayon, pagka itong mga grupo na lumalabas ngayon sa karsada at sila na naglabas ng mga ganong klaseng placard, siguro pwede na no, kung gusto niyo na akong ilabas, yung mga tarpaulin na pinaprint nyo na kung saan merong kung ano-anong nakalagay dyan, ilabas nyo na ho. Pero ngayong mga panahon na to, kung ano lang yung sinusuportahan nila, kung ano lang ang tinatayuan nila at pinaglalaban ng INC, wag ho tayong lalabas doon. Respetuhin ho natin yung ano nila, yung isipin nyo na ho mga kababayan, inanunsyo ho yan November pa na magkakaroon ng malawakang pagkilos. Kung di ho tayo magkakamali, November o first week of December, inanunsyo ho yan. Tapos gaganapin pa lang yung rally, January 13. Napakahaba ho ng preparasyon, napakahaba ho ng pagpaplano. Tapos dadating kayo doon sa lugar na yon. Walang kaabog-abog, maglalabas kayo ng kung ano. Pangit naman ho yun mga kababayan. Tapos ang matindi pa ho dito mga kababayan, yung ibang manggugulo dyan sa rally na yan, baka hindi pa ho miyembro ng INC. Yun hong masakit doon. Respetuhin ho natin yung gagawing prayer rally na yan ng Iglesia ni Cristo. Talagang may magaganap. Ito hiwalay dito sa INC. Pero base dito kay Sir Jen, wala pa hong konfirmado. Kinumpirma na ba na yung January 13? Nakalimutan ho natin medyo marami ho kasi tayong inaasikaso ngayong mga panahon na to. Kaya yung mga nagawa nating reaction video sa mga nakalipas na araw, nakalimutan ho natin kung ano yung mga napag-usapan. Grabe, napakahaba ho naging talakayan na to ni Binibining Maharlika nitong si Ma'am Cathy Binag. No? Siguro maganda dito, panoorin na lang ho muna natin ng sabay-sabay tapos manahimik na ako. Eto ho, panoorin ho natin. INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi ko nga pagtitipon at nananawagan sila na pag may mga pagtitipon na ganito, may peaceful rally, movement or whatsoever, 'di ba? Dapat yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what do you call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay panawagan nila dahil nakikita nila sis, yun talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. 'Di ba? Yung presidente nyo dyan. So, yun yung panawagan. Kaya nga tama ka doon. So, wag natin i-rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo magsigaw ng panawagan ninyo. Tama na, kung ano man yun, whatever, di ba? Kaya sa lahat, go ahead, whether EDSA, whether Luneta, whether Medjola, wherever, you can just go. Kasi wala namang monopoly yung yung pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan, lahat tayo kasali dyan. Tama naman. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga sis. Merry Christmas everybody! Happy holidays! Diba? Happy holidays, my darling! Yes, ang wish ko lang sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala at karakter, is wag na din nating ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. 'Di ba? Ang importante, ang iisa lang yung ating laban. Huwag na tayong mang-insulto, huwag na tayong mang-bully, huwag na nating ibaba ang integridad or karakter ng isang individual. Kung ayaw nyo sa tao, huwag na. Alam mo yung parang, parang ako lang parang, huwag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to,
ilantad yung katotohanan, lantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. Diba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita naman ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And dun din sa mga bully na makukulit, na ayaw rin magpaawat. Ano din, parang listen. Kasi, wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na, kabangayan at kalaban. Yung mga... Isa lang ang kabangayan, kabangagan. Natin, papahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis? Diba? Kitang-kita naman ang ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming year. Sobrang tumataas. Sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space na available. So, kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like, kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero sa napunta. Tapos, ayuda tayo ng ayuda. Yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung di ba, pinag-usapan natin, yung sa PhilHealth na sinasabi, may isang nag-comment dyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate, yung mga senator na iba dyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan. Hindi nagre-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi naman lang sila tiningnan yung utang ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth. And yung pondo lang, I think 600 ba? 400? I forgot na. So, just imagine kulang yon, diba? Well, we all know na talagang yung national budget kontrolado talaga ni Tambaloslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away, not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno, kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon ni Lisa. Sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaloslos sa itong Noche Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta daw doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na nando doon, ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na, kunwari, sama-sama sila, buo pa rin yung family, is 10,000 pesos na naka-envelope. Naka-envelope ba? Pero, hindi daw lahat nabigyan. So, doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yung naikwento sa atin, dahil nga, naapektuhan yung, well, we're talking about trillions of budgets ng Pilipinas. So, kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaloslos. Tandaan natin na alam mo yan, na si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So, ang nangyari daw, away-away sila dahil nasa Kaban ng Bayan. Tapos doon sa party nila kagabi, Noche Buena, ay hindi lahat nabigyan na kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So, supposedly equal. Dahil, normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nila noong nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaso lang, likas na, ang sabi sa atin ng puting ahas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka, well, siguro kasi, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling Kasi Christmas, right? So, ang nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi wala na daw, kulang na raw ng pera. Di ba? Hindi nabigyan ng exact, hindi siguro na bilang or whatever. So doon mo makikita na maaari, yung nabigyan ng tigta 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro na mga kamag-anak, then yung iba, initsapwera na lang. So anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talagang merong favoritism na kung sino lang yung kasabot ni Lisa, siguro na itong pamilya 1, family A, B, C, D, F, G, ito mo, nakakasabot ko to sa mga eksena ng
smuggling, kidnapping, and whatever. O ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na gano'n din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Kasi, Tama. Yun lang yung ano ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision-making, very selective. Kapag, hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it. Mabubuli, like what happened to Colonel Geraldo and the other general, the PIDEA director. Diba, imagine, they are alam mo yon, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos, ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Pandak. Meron siya Antonio Bonaparte na di ba? Na hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napaka-walang hiyang tao. Yun. Sana ako this Christmas yung prayer ko is hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan na ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi, di ba? Okay, sis. Kasi sis, alam mo yung etong mga military natin tsaka itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. Di ba? Kasi politicians sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao yung pagkatao niyan. Na yung ultimo, hindi nyo napansin, yung nandun sila sa Huadcom, dyan habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nang-iinsulto, sis? NPA. Ex-Alex Buntiao. Then, sino yung mga testigo? Adik. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Na, why did you, binigyan nyo ng platform, yung mga anti-government, doon sa mga taong nagpoprotekta sa atin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad, saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So, wag nila sisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo and everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So kayo naglagay sa kung saan kayo now. Diba, sis? Yeah. I think, I just wanna, say something about it. Siguro arrogante sila dahil, sis, nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Liza Tanas, of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya, parang yan sis parang mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksak, manggurgur o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan, which is nangyayari yan. So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila yung mga yan, sige, gumurgur kayo, mangbuli kayo, kami bahala sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayong panawagan natin talaga, wakasan na natin ang mga butang Genemes. Kaya makiisa kayo sa peaceful movement natin at ang panawagan ni pangalan nito ni Pangulong Duterte na kung pwede lang civil disobedience. Now, huwag na kayo muna magbayad, isuspend taxes. Muna. Taxes, not only that, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung di ka mag-isuspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi nga sukasukan na kayo, dalang namumuno sa inyo, adik ka, no? At saka magnanakaw. Ako talaga sis, yung ginawa nila sa PhilHealth,
Ako talaga, ayokong, kung ako tatanungin mo, ayokong magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi, una, mahihirapan sila. Kasi, what's the point of you giving and mandatory yan sis? Mandatory dinididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it. Kasi you're ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha nyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis, na sila itself, in-announce sila na walang budget, di sila nagbigay ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital na ang hirap maningil sa PhilHealth. So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila nagutom. True. Yun kasi nga, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth. At tama ka talaga dahil once sa bangag, always sa bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi na-experience ni bangag yung mawalan ng pera. Even though, may nakarating sa atin nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, University of Boston, na kasama yung ex mo. I don't know kung sino yung nag-chika-bum-bum sa akin. Nagnakaw nangupit si bangag sa ex mo. But, dahil walang pang pulburon. But anyway, tama ka talaga. Going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi hindi nila naramdaman kung paano maging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga, magsalita na yung taong bayan. Dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS ang affected. Bawat Pilipino. And then sis, meron din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage. Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga, is tumulong sa kanila para manalo si BBM na maging presidente. At kaya rin naging Speaker of the House, si Martin Romualdez, dahil nanalo ang pinsan niya. And dahil din yun sa mga Duterte. Kung yung mismo mga Duterte, mga taong tumulong sa kanila, is wala silang pakialam at ngayon kinukrucify nila at sinisira nila ang buhay. Kahit kababaeng tao ni VP Sara Duterte, iniinsulto ang pagkababae, pinagtatawanan, pinagkakaisa ng mga kalalakihan. Yan ako nanggigigil. Nakakahiya kayo. Kasi nag-iisang babae, pinagkakaisahan nyo. Doon pa lang makikita mo yung what type of character meron yung pagkataon tong mga kalalakihan na to. Kaya sa darating na eleksyon, lahat yan, huwag niyong iboboto. Kasi yung mga yan, kontrolado, puppet yan. Alam mo yung controlled puppet? Ganon. Huwag kayong boboto ng ganon. Dapat may paninindigan yung inyong mga iboboto ngayong eleksyon. Sis, kasi nga, itong mga nambabastos kay Day Sara, gumagawa ng kwento, same personality, same group, or same community nang nambastos din sa'yo. Sa atin. Exactly. Atin. And mapapansin mo naman yan sa mga yan, sis. Hindi naman sila yung haharap mismo. Gumagamit sila ng mga galamay ng mga tao because they cannot. Duwag yung mga yan. Hindi yan naharap sa'yo. Takot yan. Siyempre mayaman, sis. Takot sumuntok and all. May bodyguard kaya tatapang. Pero harmony mo ng suntukan, hindi nila yan kaya. Hindi talaga. And sadly, yung mga anak nila, nasa like si Martin, ang anak niya kasi nasa what do you call this? Nasa abroad. I remember, nag-uusap-usap kami one time. Parang sinasabi niya na the reason why, lahat sila, karamihan sa mga politician, the reason why, yung mga anak nila, lalo yung mga korap pinag-aaral nila sa abroad para hindi mabully dito sa Philippines. Alam mo yun? So, hindi alam ng mga anak nila yung mga pinagagawan. Paano kung may magsabi sa anak nila? Paano kung dun sa abroad, biglang lumabas to lahat, diba? Kawawa pa rin. The future of their children, yan yung kawawa. Kasi sila, lahat ng nangyayari ngayon, lahat temporary lang. Walang permanente sa mundo. Lahat temporary lang. Lalo dun sa mga gumagawa ng kasamaan.
Hindi mabubuli na, uy, anak ka ni Romualdez, magnanakaw kang chutang gininak. Yes. Oo, Right? di ba? Ganon nga yun. O anak ka ni Marcos, kaya di ba nag-aaral sila sa labas para, you know, limited yung mga nakakakilala sa kanila. But now, with the social media, so I don't think so. Well, ang kagandahan nito, kahit pa paano may social media na, at may inform din kung saan silang school, for sure. You know, at hindi sila makakatakas. Di ba? Sa Pilipino. Yeah, sabi ni Angry Lens, never again. Kaya may nagsabi kanina about sa EDSA rally. Well, tuloy-tuloy pa rin po yung EDSA rally. Hi, Melvin. Laking danong Mario. Tuloy-tuloy pa rin ang EDSA rally. Yeah. Ang sinasabi niya kanina, kaya daw walang pumupunta kasi walang personality na like sikat or whatsoever. Yun yung ang sa akin naman dito, nagkaroon na tayo ng traction in the past. Dumami na yung mga tao, 'di ba? Tapos hindi pa lang lumalabas yung mga dapat lumabas. Alam niyo, yun nga ang pangit sa atin ng mga Pilipino, no? Isama ko, well, hindi ko isama, wala natin isama yung sarili natin. Kasi ikaw pumunta ka sa EDSA, Sisip. Correct. Bakit kailangan nyo pa mag-intay ng mga personalidad na mga malalaki? Although may mga personalidad naman na mga pumunta, kung talagang kayo ay, you know, ayaw nyo sa ginagawa, katulad niyan sa PhilHealth, sa 5,500 flood control, sa high crimes na nangyayari ngayon, 15 years old na bata, ginahasa ng 13 ng kabataan din. So, hindi ito magti-trigger yung mga ganong klaseng mga crime kung hindi dahil sa pagtitira ng pulburon. Lahat ito may kaugnayan kung paano pinapatakbo ang Pilipinas ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Well, more on yung kanyang asawa, si Liza Panasaraga, nagpapatakbo ng Pilipinas. So, yun. So, ang ibig ko sabihin, kung sukang-suka na kayo sa gobyerno, you just go. Diba? Gusto nyo supportan yung EDSA, supportan yung Luneta. Yun naman yung panawagan sa atin, itong mga bruskong mga palangga. But again, good point ninyo na dapat, the more na mas maganda kung may lalabas talaga ng mga malalaking personalidad. But who knows? January is gonna be the end of, you know, the end of the bangags. Correct, diba? correct. Oo, hindi, excited ako kasi alam ko talaga maraming lalabas. Yeah. Maraming lalabas na personality, maraming lalabas na tao, maraming ang tawag dito, magsasalita, hindi lang ako, and all. So, yung mga dyan na, kung may ilalabas ba kayo, ilabas nyo na. Hintayin nyo po. Mas maganda yung naghihintay kayo para isang kabugan. Correct. Diba? Isang kabugan lang. Ayan. Kasi alam naman, pitsu-pitsu ba? Pichi-pichi sis. Yung kapag maglalabas ka. Putsu-putsu. Pwede rin pichi-pichi. Favorite ko yun. Diba?